Mabuhay, magandang araw. Narito na ang mga nangungunang balita sa Caraga Region, hatid sa inyo ng Caraga in Focus News. Formal nang binuksan ng Civil Service Commission Caraga ang 125th Philippine Civil Service Anniversary nitong ika-3 ng Setyembre sa Butuan City. Ang isang buwang selebrasyon ay isinagawa bilang pasasalamat at pagbibigay pugay sa lahat ng kawani ng gobyerno na buong pusong naglilingkod ng may katapatan at malasakit para sa pamahalaan at sambayanan. Bilang panimulang aktibidad, isinagawa ng komisyon ang 2 araw ng Government Job Fair na nagbigay ng pagkakataon sa mga Caraganon na naghahanap ng trabaho na makilala at makapaghanap ng bakanting posisyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin itong hikayatin ang mas marami pang individual na maging bahagi ng serbisyong publiko. Bilang bahagi ng National Crime Prevention Week, isinagawa ang Coffee with a Cup noong Martes na inorganisa ng mga regional na tanggapan ng National Police Commission kasama ang Philippine Information Agency at Philippine National Police. Sa naturang programa ay binahagi ni Police Lieutenant Colonel Mariano Lucban, hepe ng Surigao City Police Office, na ang kanilang istasyon ay nagtala ng pinakamababang crime rate sa lahat ng component cities sa rehiyon. Samantala, nakamit naman ng Butuan City Police Office sa pamumuno ni City Director P. Col. Romel Villamor ang pagkilalang ikalawang Best Performing City Police Office sa buong bansa. Matagumpay na nagtapos ang 26 na friends rescued mula sa lalawigan ng Agusan del Norte sa kanilang deradicalization program noong Martes, ikalawa ng Setyembre, na ginanap sa 402nd Brigade, Philippine Army Headquarters sa Barangay Bangkasi, lungsod ng Butuan. Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat ang 26 na mga FR sa tapat at patuloy na paggabay sa kanila tungo sa kapayapaan at pagkakaisa. Hinimok din sila ni Governor Maria Angelica Rosdel M. Amante na huwag nang muling malinlang sa maling paniniwala at tiniyak niyang magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan para sa kanilang tuloy-tuloy na pag-unlad. Ang mga pangunahing opisyal at mambabatas na Agusan del Sur ay lumahok kamakailan sa masusing pag-aaral ukol sa kalusugan ng lupa na ginanap sa Brisbane, Australia. Ito ay nagpapakita ng kanilang matibay na dedikasyon sa pagpapalakas ng mga programang pang-agrikultura at pagpapanday ng mga makabuluhang batas sa pamamagitan ng mga kinikilalang pandaigdigang best practices. Pinangunahan ang delegasyon ni na Congressional Representative Adolf Edward Plaza at Alfel Bascog, kasama si Vice Gobernador Patricia Ann Plaza at ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Kabilang din sa grupo ang Regional Director mula sa Department of Agriculture. Ipinahayag nila na magsisilbing gabay ang mga kaalaman at karanasang nakuha mula sa pag-aaral upang makabuo ng mga lokal na pulisiya na magtataguyod ng pagsusuri sa lupa, sustainableng paggamit ng mga fertilizer at pag-recycle ng organikong basura, mga pangunahing hakbang upang isaayon ang adyendang pang-agrikultura ng lalawigan sa pangmatagalang seguridad sa pagkain at katatagan sa harap ng pagbabago ng klima. Ang Coco Fair, Surigao del Norte Coconut Festival ay isang patunay sa pagiging malikhain at katatagan ng probinsya sa pagpapalago ng industriya ng niyog. Sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga coconut farmer at micro, small and medium enterprise o MSMS, patuloy nilang itinaas ang antas ng industriya tungo sa pagiging isang maunlad at inobatibong sektor. Ang 3 araw na Coconut Festival na ginanap sa Surigao City ay naging sentro ng pagpapakita ng mga produktong mula sa niyog at ang nanghusay sa entrepreneurship. Sa huling araw ng aktibidad ay nagsama-sama ang mga exhibitor, panauhin at organizer upang kilalanin at parangalan ang mga natatanging tagumpay sa inobasyon ng produkto mula sa niyog. Presentasyon ng booth at benta habang ginanap ang trade fair. Opisyal nang kinilala si Mayor Galay Polizon Lanete sa unang batch ng mga bagong halal na alkalde na kabilang sa mga Mayors for Good Governance o M4GG para sa termino ng 2025 to 2028. Bilang bagong miyembro, magsisimula si Mayor Lanete
sa observer status kung saan inaasahan ang kanyang aktibong pakikilahok sa mga opisyal na gawain ng M4GG. Sa pamamagitan nito, mas lalo pang mapapalakas ang paninindigan para sa tapat, mahusay at makataong pamamahala. Ang barangay poblasyon sa bayan ng San Jose, Dinagat Islands ang opisyal na kalahok ng Rehiyon Caraga para sa 2025 Lupong Tagapamayapa Incentives Awards sa kategoryang 4th Class Municipality. Sa pamumuno ni Punong Barangay Gretchen E. Ang at ng Barangay Council, matagumpay nilang naipakita sa isinagawang national validation ang inobasyon, makabago at epektibong pamamaraan ng kanilang lupong tagapamayapa. Kabilang ang mga documentary proofs na nagpapatunay sa kanilang dedikasyon sa pagpapatatag ng justice-based system at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang komunidad. Ang tagumpay na ito ay buong pagmamalaking kinilala ni San Jose Mayor Ruben Zaniega at mga lokal na opisyal at ng DILG Dinagat Islands sa pamumuno ni Provincial Director John Real Mosquito bilang isang hawarang halimbawa ng mahusay na pamamahala sa barangay level. At yan ang makaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado. Dito pa rin sa Caraga in Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Shilamy Zalazar Tanya. At para sa ibang mga balita, huwag kalimutang i-like ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.